sa kanyang looks ay masasabi mong pwede talaga siyang pangtapat dun sa mga classic scooter na kilala kagaya ng Vespa or Lambretta. Dahil sa hindi nga nagkakalayo yung kanilang forma, maganda na rin yung aesthetic, cute, madaling dalhin. Pasok to sa mga nag-aaral pa lang magmotor or sa mga beginner. Pwedeng pang lady rider or pwedeng pang araw-araw. Elegante ang pormahan, lalong nagpaangat sa pagka-classic scooter nito. Ang kanyang mga pairings, nung nakita ko ay maganda naman talaga yung quality. Malapad yung upuan, may white na lining na nagsilbing division ng upuan ng rider at dun sa backride. Malawak at komportabling apakan ng rider. May rubber matting na rin ito na iwas sa dulas ng ating mga paa pagka nakasakay tayo sa motor. At unique ang mga disenyo ng kanyang mga signal light na kapag nakita mo ito, masasabi mong Tuscany 150 ang motor na to. Dahil yung shape ng kanyang mga signal light ay parang sipit ng crab. C-shape ito dito sa may unahan at maging doon sa signal light sa likuran. Ang ilaw ng motor na to mula sa kanyang headlight, taillight at maging sa kanyang mga signal light ay naka full LED na. So maliwanag yung bato ng ilaw pero hindi naman nakakasilaw. Dahil nga napaka-elegante at premium looking ng scooter na to ay talagang napaka-minimalist at wala kang makikita ang mga decals dito. Tanging mo makikita ay yung kanyang mga emblem magmula dito sa harapan. Sa pinakagitna, black background, tapos may Tuscany nandito sa taas at dito sa bandang ibaba ay may three colors na green, white, and red na nagre-representa para siya ay maging Italian looking. Dito sa kanyang bandang kaliwa, pag nakakatayo sa motor ay may emblem, Tuscany 150, silver plated ito, agaw pansin, talagang napaka-elegante yung datingan. At sa pinakaibaba naman ay may kulay gray na touch, may pride of ownership dahil may nakasulat na SYM. At sa bandang likuran naman, pagkatingin natin dito sa kanyang bandang gilid, ay meron pa ring silver-plated na emblem na Tuscany na bumagay din dito sa kanyang very simple na grab bar na kulay silver din. Isa din sa nagpaganda ng kulay ng motor na to ay yung karagdagang touch ng kulay gray dito sa frame ng kanyang headlight. Dito din sa kanyang panel, yung pinaka-frame niya, kulay gray din. At dito din sa kanto ng kanyang fairings, papunta dito sa may bandang gitna ng kanyang foldable na backride footrest. Hindi rin kinalimutan na lagyan ito ng USB ready na charging port. Pwede tayo dito mag-charge. Napaka-convenient na rin ang motor na to dahil ang kanyang tank cap ay makikita natin dito sa unahan. Pagka nagpagas tayo, hindi na natin kailangan tumayo pa or ng ating backride dahil nandito na nga sa unahan yung kanyang tank cap. Ang location ng tangke ng motor na to ay nandito sa pinakaibaba na nagpaganda sa center of gravity ng motor na to. Kumbaga mas magandang tumakbo ito dahil yung bigat ng motor na to ay nandito sa pinaka-lower part. Keyless na rin pala ang motor na to na bihirang-bihira sa classic scooter. May carabiner hook na rin dito sa pinakaunahan. Pwede nating ilagay yung mga dalahin natin kung tayo man ay may mga pinamili. At kung kulang pa yan, ay dito sa kanyang underseat compartment ay napakalawak na rin. Nakasyang-kasya yung mga full face na helmet. At kung may ilalagay man tayo dito sa underseat compartment na ibang bagay, ay may dalawa namang hook para sa ating mga helmet. At kung nag-aalangan kayo dahil nga sa classic scooter ang motor na to, eh baka wala siyang masyadong power. Nagkakamali po kayo dahil 150cc na po ang motor na to. Naka 4-stroke ito, single cylinder, single overhead cam, at mas lalong matipid sa gas dahil naka 2 valve pa siya. At saka naka-FI na rin. 10.7:1 ang kanyang compression ratio. CVT automatic ang motor na to. Less maintenance dahil naka-air-cooled pa siya at okay lang sa classic scooter na below 200cc. Kumbaga, akma siya sa 150cc, hindi na rin mag-o-overheat kahit na naka-air-cooled pa siya. May asahan tayo sa lakas ng kanyang makina na 8.5 kilowatts at 8,000 RPM na kanyang maximum power. At sa kanya namang maximum torque ay may 11.4 Newton meter at 5,500 RPM. Na goods na rin dahil pangtakbong pogi lang talaga ang hatid sa atin ng mga gantong classic scooter. Sa kanya namang instrument panel ay fully digital ito na nahahati sa dalawa. Sa bandang itaas, nandyan yung orasan, voltmeter, odometer, habang sa ibaba nito ay makikita ang fuel gauge at ang speedometer. Syempre, lahat ng mga pangunahing informasyon ay makikita natin, kagaya ng phone signals, engine check, temperature check, etc. May dalawang button sa left and right niya. Ang isa ay para sa option at ang isa naman ay para sa adjustment. At sa sukat naman ng kanyang mga gulong dito sa unahan ay may sukat na 110/70/12
May kalapara na rin ito, lalo na dito sa hulihan na may sukat ng 120, 70 by 12. Parehas na nakamags at tubeless na rin. So, bagay na bagay yung laki ng kanyang mga gulong dun sa kanyang body structure. Kumbaga hindi alangan, sakto lang din. Ang brakes niya naman sa harap at sa likod ay naka-disc brake na naka-combi brake system na kapag tinigyan natin ng madiin, ang brake sa likod ay may sumasamang 30% na brake sa harap. Okay na okay kapag baguhan ang gumamit at hindi pa masyadong marunong tumantya ng brake. So malaking tulong na naka-combi brake system ang motor na to para maging smooth at instant ang braking system ng scooter na to. At sa kanya namang mga suspension dito sa unahan ay ginamitan ng telescopic fork at ang mahalaga naman dito sa likuran ay naka-dual shock na hindi kagaya ng ibang classic scooter na naka-single shock absorber lang. Ang isang to ay naka-dual shock absorber. So maganda yung laro ng mga suspension lalo na sa mga malulubak na kalsada. Kayang dalhin ang motor na to kahit na mga baguhan sa pagmumotor dahil may bigat lamang ito na 123 kilograms. Nung sinukat naman natin yung kanyang seat height ay saktong-sakto lang. Kayang-kaya nating sumampa ng maayos at puti din tayo dito. Nakasayad yung dalawa nating paa sa ground. Kung gusto nyong gawing reference yung ating height, my height is 5'5 hanggang 5'6. Sa seat height niya na 780 mm, hindi naman tayo nahirapan. Sa kanya namang ground clearance ay medyo may kababaan ito. So, ingat na lang tayo sa mga malulubak na daan or matataas na humps. Medyo humete na lang tayo dito para hindi sumaya sa ating motor dahil ang kanyang ground clearance ay may 101 mm. Sa kanyang wheelbase naman ay may sukat na 1,260 mm. Ang kanya namang dimension, sakto lang yung lapad, yung haba at yung taas. Dahil ang kanyang length ay may 1,855 mm. Yung kanyang width naman ay may 715 mm at ang kanyang height ay may 1,130 mm. Ang kanya namang bore and stroke ay may 57.4 by 57.8 mm. Ang dating presyo ng SYM Tuscany 150 ay 126,900 pero may discount sila ngayon at nagkakahalaga na lang siya ng 108,900. Kung gusto niyo naman mag-installment, pwede naman. Kung magda-down kayo dito ng 18,027 at ang magiging monthly nyo kapag kinuha nyo ito ng 3 years ay 5,287. Kung ikaw mahilig sa mga classic scooter, sa inyong palagay, sulit ba ang SYM Tuscany 150? Comment nyo nga sa ibaba. Sa kanyang look, syempre classic na classic, presentable kasi bumagay din talaga yung kulay niya. Black lang as in retro ang datingan na elegante. Kulay red lang yung kanyang upuan na binagayan din yung kanyang color black na fairings. Kaya parang lalong nagpa-elegante at napaka-formal ng kanyang datingan. Pero hindi yan papahuli sa performance dahil grabe yung torque ng motor na to. Unique din yung kanyang design, kumbaga may sarili siyang character. Merong Kymco logo dito sa pinakagitna, bilog. May like S dito sa pinakagilid na simbolo ng kanyang edition. Marami kasing edition yung like ng Kymco. This one is like S150. May emblem din dito sa likod na like S. Full LED na ang kanyang mga ilaw. Trapezoid yung kanyang headlight. Yung signal light niya dito sa unahan ay nandito sa pinakaibaba. Kaya masasabi mo ang pormahan nito ay patok dun sa mga beginner at sa mature user kumbaga. Sa specs nito, panalo din 150cc kaya malakas na siya. May maximum power na 9.5 kW at 9,000 RPM at napaka-torque nito, parang hindi siya classic scooter. Hindi lang to pang takbong pogi dahil 12.5 Newton meter ang kanyang maximum torque at 6,500 RPM. Single overhead cam, 4-stroke, single cylinder, air-cooled at naka-FI na rin kaya matipid na din sa gas. Napakalinis din tingnan ng kanyang side mirror. Round shape ito na kulay black din. Payat lang yung kanyang grab bar. At meron na rin siyang built-in na tire hugger. Kaya kapag maputik ay hindi ka madudumihan sa bandang likuran. Meron na rin yung mga reflector dito sa kanyang bandang unahan, nandito sa kanyang telescopic fork, at dito sa hulihan, sa baba ng kanyang tapaludo. Gusto ko din yung location ng kanyang tangke dahil nandito sa unahan. Yung pinakagasolina, mapupunta dito sa lower part. Kumbaga maganda yung center of gravity ng motor na to. Stable siya lalo na sa mga banking kasi mas mabigat yung lower part ng motor na to. At syempre, very convenient kasi pagka magpapagas ka, hindi mo na kailangan bumaba pa ng motor. At meron siyang tank capacity na 7 liters.
at ang kanyang fuel consumption ay naglalaro sa 40 to 45 km per liter. Meron na rin siyang all-purpose na hook dito na pwede nating paglagyan or pagsabitan ng mga pinamili natin once na ginamit natin na pamalengke yung motor na to. Ayos na ayos din yung kanyang compartment dito sa unahan. Pwedeng lagyan ng mga papeles or mga importanteng bagay dahil may takip po ang kanyang compartment dito sa unahan. Highlighted din yung kulay red na brake caliper niya sa harap at sa likod. Agaw pansin kasi kulay black yung motor tas biglang kulay red yung kanyang caliper. During test drive, napansin ko na hindi pa siya kikilis pero safe pa rin naman yan kasi may shutter lock siya. Kumbaga hindi siya masusundot basta-basta. Yung panel niya is kombinasyon ng analog kaya lalong nagpa-retro yung kanyang datingan. Digital dito sa pinakabandang ibaba kaya malinaw at klaro kumbaga ang mga information na kailangan ng isang rider. Nandyan lang yung mga basic na info, yung mga indicator. Malambot din yung kanyang upuan. Napakasolido din yung kanyang design kasi nito yung mga stitches niya. At syempre kapag tinignan natin yung kanyang underseat compartment na may sukat na 20 liters, napakalawak din kumbaga. Located na din pala dito yung kanyang battery. Kaya sa mga lugar na bahain dyan, safe na safe ang motor na to na hindi maabot ng tubig yung kanyang battery. Sa kanyang compartment, syempre, kasyang-kasya dyan yung half-face na helmet. Last point din dahil safe ang ating mga cellphone kapag nag-charge tayo kasi ang kanyang USB charging port ay nandito din sa kanyang underseat compartment. Sa kanyang mga gulong, may sukat na 110/70/12 sa unahan at 130/70/12 naman sa likuran. Kaya sakto lang din yung sukat ng gulong sa dimension ng motor na to. Kumbaga hindi siya alangan, hindi maliit tingnan yung gulong, hindi din malaki tingnan. Sakto lang. At medyo malapad na rin yung kanyang gulong sa hulyan. Perfecto sa mga cornering at saka sa mga banking-banking. Telescopic fork yung kanyang suspension sa unahan na mararamdaman din natin. Napipil ko siya kahit na limited lang yung ating takbo dito sa village. At sa likuran naman ay dual shock absorber with 5-stage preload adjustment. Sa kanya namang mga brakes sa unahan at sa likod ay naka-disc brake na equipped na ng dual channel ABS. May ABS sa harap, may ABS din sa likuran. Safe na safe at good sa mga beginner. Kung hindi ka marunong magtansya ng preno or kung baguhan ka at bigla kang mataranta, bigla mong mapihit yung brake lever, ay hindi basta-basta maglalak yung preno nito, kumbaga iwas disgrasya dahil nga meron siyang ABS. 129 kilograms ang kabuang bigat ng motor na to kaya kayang-kaya nating dalhin at kaya nating isingit sa mga alanganing lugar dahil hindi ganun ka bigat ang motor na to. Sa dimension naman nito, meron siyang length na 1,915 mm, meron siyang width na 680 mm, at meron siyang height na 1,145 mm. May 1,350 naman ang sukat ng kanyang wheelbase at sa seat height naman ito may sukat na 770 mm. Pinoy height friendly ito, perfecto sa mga lady rider dahil hindi gaanong mataas yung motor na to, hindi tayo mahihirapan dito, kumbaga maaalalayan natin siya ng maayos dahil abot na abot natin yung sahig. Habang tinetest drive natin to mga boss, hindi naman tayo sumayad sa mga humps at talagang napaka-torquey niya pagkagaling tayo sa biglang hinto dahil sa mga humps. Meron talaga siyang hatak na maganda yung arangkada niya, maganda din yung response ng kanyang mga suspension sa harapan at sa likuran at syempre makapit at talagang hindi ka mapapahiya dito sa kanyang mga brakes dahil dual ABS na nga siya at yung panel, gustong gusto ko rin yung panel niya kasi napakalinaw at mas madali siyang intindihin dahil nga kombinasyon siya ng analog tapos ng digital. Goods din yung kanyang handling, madali lang siyang i-maneuver, plus points pa dahil napaka-komportable din niya, malambot yung upuan, tsaka maganda siyang dalhin dahil compact din naman siya. Recommended ko siya sa mga beginner, sa mga lady rider, syempre dun sa height ng Pinoy, saktong-sakto din, hindi siya ganun kataas. Ang unit na to ay available dito sa may LGM Antipolo. Ayun lang mga boss, yung konting pasilip natin dito sa Kymco Like S150. At sa presyo naman ng Kymco Like S150 ay nagkakahalaga ng 134,000 pesos. At available yan dito sa LGM Antipolo. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, huwag mo na kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.